Viral ngayon ang aktor na si Ken Chan. Actually, pinag-uusapan na nga sa social media ang nasabing magaling na aktor ng GMA7. Ito'y matapos nga na lumabas na ito palang si Ken Chan ay may kaso na syndicated estafa na kung kailan lamang ay isi-serve na dapat ang warrant of arrest sa kanya na ibinahagi ng ABS-CBN. Hindi daw naisilbi ang warrant of arrest kay Ken Chan dahil walang tao sa bahay ng aktor. Hindi naisilbi ang arrest warrant para sa aktor na si Ken Chan sa reklamong syndicated estafa dahil walang inabutan ang otoridad sa address nito sa Quezon City umaga nitong Biyernes, November 8. Walang lumabas na tao sa nasabi nga pong bahay ni Ken Chan na pinuntahan ng mga otoridad. At biguman, magsisilbing ang wanted ngayon ang kapuso aktor na si Ken Chan dahil sa nasabing warrant of arrest na inisyu laban sa kanya. Ito'y kaugnay pa rin ng kaso ng syndicated estafa. At ayon sa mga naging ulat, ay sinubukan nga ng mga otoridad na magsagawa na ng operasyon sa tahanan ni Ken Chan sa Quezon City. Pero hindi na nga nila ito natagpuan pa o naabutan. Nang bisitahin naman ng mga operatiba ang kanyang tirahan, inalam nila na wala siya sa bahay at hindi makontak. Ayon sa ilang impormasyon, based na rin daw sa mga social post nitong si Ken Chan sa kanyang Instagram, napag-alaman na ngayon ay nasa New York nga ang aktor at ang kanyang pamilya, kaya't hindi siya naroroon ng oras na iyon. At ang kasong syndicated estafa na isinampa laban sa aktor na si Ken Chan ay may kaugnayan pa rin sa isyo ng panlilinglang di umano at pagbabayad na malaking halaga ng pera na ipinapalagay na hindi na nga maibabalik. Ayon sa mga naging akusasyon, ang kaso ay bahagi ng isang mas malaking scam na may kinalaman sa pagpapanggap ng ilang mga tao upang mangalap ng pera mula sa mga naging biktima nito gamit ang mga peking transaksyon. Ang kasong syndicated estafa ay isang mabigat na kaso na may parusa ng pagkakakulong at multa. Kasama na nga dito ang inakusahang sangkot sa nasabing kaso ang ilang mga individual na umano'y nag-organisa ng scheme. Ngunit sa kasalukuyan ay hindi pa malinaw ang buong detalye ng insidente. Sa kabila ng pagkakabasura ng unang pagsubok na magsilbi ng warrant, ay patuloy naman ang mga kapulisan sa kanilang pagsubok na makuha naman ang panig ni Ken Chan upang harapin ang mga akusasyon na ito at ang mga kasong isinampa laban sa kanya. At ayon pa sa mga ilang eksperto pagdating sa batas ng ganito, maaari daw magsagawa muli ng operasyon ng mga pulis sa oras na magbalik na ang aktor sa Pilipinas. Isang issue rin na lumutang ay ang mga kahalagahan ng koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno upang matiyak na ang warrant ay maipapatupad ng tama, lalo na kung ang isang tao ay wala naman sa bansa. Samantala, tuloy naman ang aktibong pag-update ni Ken sa kanyang mga social media at ito ay makikita. Latest update ni Ken Chan ay 3 days ago. Bagamat hindi direktang tumugon ng aktor hinggil sa kasong isinampa laban sa kanya. Makikita naman sa mga posts na nasa New York siya kasama ang kanyang pamilya. Sa mga larawan at videos sa kanyang ibinahagi, ay binapakita doon ng aktor ang mga bonding moment, ang kanyang paggala-gala, pagkain ng masarap. Sabi nga natin, 3 days ago, ang nasabing post ni Ken Chan. So may mga ilang taga-supporters naman, even OG Diaz, ay nanawagan kay Ken na kung wala naman talagang dapat ikatakot si Ken, ay harapin na ang nasabi nga pong syndicated estafa na ito, na kung saan ay pwede siyang maging wanted na nga dahil nga sa pagtakas sa nasabing kaso. Ibinahagi din ito ni OG Diaz sa kanyang vlog kung saan nanawagan siya at humingi na nga daw lang ng tulong sa mga kakilala niya magtrabaho upang mabayaran ang nasabi nga po mga taong humihingi ng hustisya sa nangyari sa kanila. Well, ano masasabi niyo about dito? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners. Thank you. Please like, share, and subscribe.